Alam niyo po ba, mga kababayan, na ito pong si Alputera at ito pong si LRY aka Small Boy talagang tinotodo na yung paggastos, mga kababayan, at pagfinance dito po sa pagtulong nila kuno kay dating Pangulong Duterte. Pero maliwanag, mga kababayan, yung hangarin po ng ginagawa po nilang pangungulekta ng perma. Yun pala mismo nanggaling po kay Alputera na ang pinaghahandaan po nila, mga kababayan, yun pong pagtakbo ni Sara Duterte sa 2028. Maliwanag po yan. At hindi po talaga para tulungan etong si Digongong, mga kababayan, na makalabas po sa International Criminal Court. Kaya nga nakakapagtaka kung bakit gano'n na lamang katindi ang paggastos, allegedly, na ito pong si LRY aka Small Boy at ng kanyang pamilya, mga kababayan, dito po kay Alputera para tulungan itong mga Duterte. Yun naman pala, mga kababayan, pinaghahandaan po nila yung pagtakbo nito pong si Sara Duterte sa darating na 2028. Kasi nga, mga kababayan, kapag ka nanalo ang mga Duterte at napabalik sa kapangyarihan, ito po mga Duterte, lahat po nang gugustuhin. Dito pong si LRY aka Small Boy, makukuha po nila, mga kababayan. Unlike sa ngayon na talagang ang gobyerno ni PBBM ay mahigpit po dun sa mga tao na may personal interest o conflict of interest dun sa pagdikit-dikit po sa gobyerno ng ating mahal na presidente. Kaya nga, mga kababayan, ito nga po yung nakakalungkot. Habang dumidikit-dikit sila sa first family, tinutulungan po nila, mga kababayan, ito pong mga Duterte na ang layunin lang naman ay makabalik sa politika. So ngayon, speaking of Sara Duterte, ito maliwanag, mga kababayan. Magugulat kayo dahil po nadulas ang dila nito pong si Harry Roque at aksidente na may naibulgar, mga kababayan. Ito pakinggan nyo, kapopost lamang po nito ngayon lang. Sabi po dito, mga kababayan, ni Harry Roque, ayan hindi ko suportado ang COPME. Ito po ang aking paliwanag. Ang tinutukoy po ata niya, mga kababayan, yung kudita laban po sa gobyerno ni PBBM. So ngayon, eto, pakinggan nyo mabuti, mga kababayan. Yan ang problema. Kaya nung nabalitaan ko yung kumi na yan, talaga ako hindi susuporta dyan dahil wala nga pong garantiya na kapag natanggal si Bangag at ang pangako nila ay lilinisin nila para nga magkaroon ng malinis na eleksyon, kung ayaw naman nung nagpipinansa kanila kay Sara Duterte, baka pagkatapos nila mag-coup, mawili sila at ayaw na nilang paupuin si Inday Sara Duterte. Pero maliwanag, mga kababayan, kung titingnan nyo pong mabuti, sinasabi niya ay nagpipinans daw po sa mga sundalo kay Sara Duterte, mga kababayan. Maliwanag naman na alam naman natin kung sino talaga nasa sa likod, allegedly, nito pong sina Baligod, mga kababayan, at nito pong sina nitong 18 na ex-marine na nagbabalak po talagang sirain ang gobyerno ni PBBM at patalsikin ang ating mahal na presidente. So ngayon, kung makikita nyo, mga kababayan, ano ba yung pinupunto ni Harry Roque dito? Ayaw niyang magtagumpay yung kampo ni na Mike Defensor, mga kababayan, na patalsikin po si PBBM dahil baka daw po magulat sila na mawili daw po sa pwesto, mga kababayan, etong kampo ni na Mike Defensor, kasi nga sila naman yung nasa sa likod nung paglabas ng 18 ex-marine, mga kababayan, at sila yung nasa sa likod ng hangarin na gustong patalsikin ng presidente. Kaya ngayon walang tiwala si Harry Roque sa mismo mga kaalyado ni Sara Duterte na gustong patalsikin si PBBM sa pwesto, kasi nga gusto nila na si Sara Duterte po talaga ang papalit, mga kababayan, at uupo. Maliwanag naman na yung mga kudita na nangyayari ngayon o binabalak laban sa presidente, mga kababayan, alam naman po natin pare-parehas kung sino po yung nasa sa likod niyan. Walang iba kung hindi etong mga Duterte, kasi mga kaalyado nila yung gumagawa ng paraan para po mapaupo sa pwesto etong mga Duterte. Ano po, anyway, tuloy pa natin. Kaya mas mabuti pa na gawin natin through people power, wag ng coup. Yan ang problema. Kaya nung nabalitaan ko yung kumi na yan, talaga ako hindi susuporta dyan dahil wala nga pong garantiya na kapag natanggal si Bangag at ang pangako nila ay lilinisin nila para nga magkaroon ng malinis na eleksyon. Kita nyo, walang tiwala. Kung ayaw naman nung nagpipinansa kanila kay Sara Duterte, baka pagkatapos nila mag-coup, mawili sila at ayaw na nilang paupuin si Inday Sara Duterte. Kaya mas mabuti pa na gawin natin through people power, wag ng coup. Yan ang problema. Diba, mga kababayan? Talagang sakim at ganid sa kapangyarihan po, eto pong mga ito. So ngayon, ituloy pa natin yan dito. Kasi gustong-gusto po nila na maging presidente etong si Sara Duterte. Pero kung titingnan nyo, mga kababayan, kung papakinggan nyo po,
itong sinabi ni Secretary Larry Gadon kung bakit niya sinusuportahan, ito pong si Lovely Granada. Kasi kapag ka po talaga natuloy mga kababayan, yung debate ni Lovely Granada at saka po mga kababayan ditong si Sara Duterte at syempre matutuloy din yung kay Yusek Claire Castro laban po kay Sara Duterte, yung debate po nila, malaki po talaga ang posibilidad mga kababayan na magbago ang pananaw at isip ng mga DD-shit. Kasi makikita nila kung paano mapahiya etong si Sara Duterte at kung paano talaga, kung gaano talaga kahina mag-isip ito pong kanilang vice-presidente na gusto nilang gawing presidente. So ngayon ito, pakinggan po natin. I like Lovely Granada and I support her. I find her very smart, intelligent, and very articulate. Her English is so impeccable. May hirapan si Sarah na sumabay dyan. And that's why, Lovely, I suggest that you don't debate with her strictly in English kasi may hirapan siya. And she will not accept your challenge if the language that will be used is purely English. Tama. Tagalog nga lang, hirap na siya magsalita So, what more if you will require her to speak straight in English? Nako, mahirap. Yan nga mga kababayan yung iniisip ko rin kung magiging presidente halimbawa itong si Sara Duterte, paano niya ipipresent ang bansang Pilipinas sa mga bilateral summit o sa mga ASEAN summit mga kababayan? O anong sasabihin niya doon? Hindi naman pwede mga kababayan na gagamit siya ng ibang tao at yun yung pagsasalitain niya doon, lalo na kung ang required lamang na umattend mga kababayan ay ang presidente o prime minister ng isang bansa. Paano kung siya ang presidente? Anong isasagot niya doon? Lalo na kapag tinatanong siya patungkol po sa kanyang foreign policy. Anong sasabihin niya? Di po ba? Itok-itok. Hindi naman pwedeng ganun. Kasi mga kababayan, ang kailangan po talaga natin na susunod na leader ng ating bansa yung gustong ipagpatuloy yung mga nasimula ng presidente at gustong at kayang ipresenta ang Pilipinas katulad po ng ginagawa ni PBBM. Hindi po katulad ni Sara Duterte na talagang mapapahiya lang or ipapahiya lang ang ating bansa pagdating po sa international. Anyway, tuloy pa natin. Sara is very incompetent and she is dumb and boba, tanga, and tamad. She doesn't study what she says. Kaya ganon, ayaw niya makikipagdebate sa iyo niyan. Sigurado yan. That is why renew your challenge, but this time don't do it strictly in English. No? I really like your articles, Lovely, and I find them very, very insightful and very truthful. Mabuhay ka. Yan, bukod pa dyan mga kababayan, ito, kahit si Yusek Claire Castro mga kababayan, talagang hinahamon ng debate ito pong si Sara Duterte. Ang tanong, papalag po kaya itong si Sara Duterte? Kasi mga kababayan, talagang dito makikita at masusukat kung hanggang saan ang itatagal ng battery ng utak ng ating Vice President. So ito, ituloy pa natin. Confrontation yarn? Hinamon ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro si Vice President Sara Duterte sa isang debate. Binatikos din ito si VP Sara at kinumpara pa sa nagdaang bise. Anytime, basta hamunin niya ako, okay lang sa atin. Up for a debate si Palace Press Officer Claire Castro laban kay Vice President Sara Duterte ayon sa kanyang personal vlog. Kay VP Sara? Yan. Mukhang ang hindi lalaban dito kay kay Lovely. Sa akin pa kaya. Anytime, basta hamunin niya ako, okay lang sa atin. Walang problema. Nako po. Diba? Usap kami. Anong plano mo sa pagiging presidente mo? At tatanungin ko siya, bakit ka laging fake news? Ganon. Binitawan nito ni Yusek Castro sa gitna ng pahayag ng political commentator na si Lovely Granada na ayaw niya makipagdebate sa Duterte supporters dahil ang bise lang ang gusto niyang harapin. Pero kung kay Granada daw ay hindi sisipot ang bise, paano pa raw kaya kung siya ang makakatalo nito? Sa panayam ni Granada sa The Spokes ng Billionaire News Channel, nanindigan ito na hindi niya kailangan ng posisyon para debatihin ang bise
Ang nakakapagtaka nga dito mga kababayan si Sara Duterte yung hinahamon po ng debate dito. Pero ang sumasagot kasi mga kababayan, yung mga vlogger po ni Sara Duterte. Ang tanong po dito, wala po bang bibig ang ating Vice President para siya mismo ang sumagot dito sa mga hamon ng debate? Ano po sa kanya? Di ba sinasabi niya na gusto niya magpresidente pagdating ng 2028. O bakit hindi niya patunayan ngayon? Ilatag niya ang plataforma niya at sagutin niya yung mga itatanong sa kanya na mga normal na mga kababayang Pilipino po natin. Hindi yung mga vlogger niya ang sasagot. Kasi kapag yung mga vlogger niya ang sumagot mga kababayan, wala namang magandang sasabihin niya mga yan. Di po ba sala sa titirahin ka ng ad hominem attack, yung itsura mo, yung pagkatao mo, kung ano-ano pa mga paninira ang ibabato sa'yo ng mga yan. Ang maganda talaga dyan, direkta kay Vice President. Kung talagang etong si Vice President mga kababayan ay may sapat na kakayanan yung utak niya para sagutin yung tanong ng mga kababayang Pilipino po natin. Lalo na at ang naghahamon po sa kanya hindi naman po politiko. Hindi naman politiko mga kababayan. Ito pong si Miss Lovely Granada. Ito po ay katulad lang din natin na simpleng mamamayan na gustong magtanong kay Sara Duterte kung ano na nga ba ang mga pinaggagawa nito. Di po ba? Ngayon, kung may sapat na utak ang ating Vice President, sasagutin niya yan. Dahil isa siyang Pilipinong pinagsisilbihan ni Vice President Sara Duterte. But are you ready? Let's say someone challenges to a debate. Are you willing to debate with a DDS? No, I'm only willing to debate with VP Sara Duterte. Wow. Bahagyang sumang-ayon din si Castro sa isang comment na tila talo raw sila ni Granada kung murahan, patayan at nakawan umano ang labanan. Suko ako doon. Pagkamurahan. Pagmurahan na. Mukhang wala ring laban si Lovely sa murahan. At wala rin tayong panalo kapag paramihan ng assassin dahil wala tayo, zero tayo doon. Sinusugan din ni Castro ang pahayag ng Malacanang sa hindi pagtulong ng bise sa gobyerno sa kabila ng lahat ng umano'y nalalaman nito mula sa pagpapababa ng presyo ng bigas hanggang sa preparasyon sa epekto ng gyera sa Iran. Sa usapin naman na yan mga kababayan, 'di ba sinabi ni Sara Duterte meron siyang alam o meron siyang nalalaman para daw po pababain yung presyo ng mga pangunahing bilihin dito po sa ating bansa. Ngayon mga kababayan, ang problema kasi dito, puro ngawa lang po ang ating Vice President, wala po siyang aksyon. At hindi rin po siya marunong tumulong. Ano po ba ang laging ipinagmamalaki? Tanungin nyo, yung mga DD-set kung ano na nga ba nagawa ni Sara Duterte, laging sasabihin sa inyo, libreng sakay. Alalahanin po natin yung libreng sakay na yan. Pera din po yan ng mga kababayang Pilipino po natin. Pera din nyo po yan. Di po ba yung ginagastos nila sa libreng sakay, yan po ay pera ninyo din. Galing po sa mga tax na pinaghirapan ninyo na kinakalta sa inyo. Kaya hindi po yan masasabing galing sa personal na bulsa ng ating Vice President. Di po ba? So ngayon, kung titingnan nyo mga kababayan, yung sinasabi niyang may nalalaman siya, ang totoo dyan, wala talagang nalalaman ang ating Vice President kung paano susolusyonan yung problema pagdating po sa pangunahing bilihin o pangunahing pangangailangan ng mga kababayang Pilipino po natin. Sinasabi niya lang na meron siyang alam at ayaw niya makipagtulungan sa gobyerno pero definitely wala talaga. Mga kababayan, ano po? Anyway, tuloy pa natin. Makasarili kung tawagin ni Castro ang vice-presidente at naikumpara pa kay Naga City Mayor and former Vice President Leni Robredo. Kung bakit sasabi ko selfish, unang-una, sabi niya marami siyang alam, di ba? Kahit galit ka sa Pangulo, magtrabaho ka pa rin. Kahit kaaway mo ang Pangulo, bakit si VP Leni at that time? Kahit inaaway siya ni Pangulong Duterte, nagtatrabaho siya. Meron siya ibang programa. Diba? Kahit ang liit ng budget niya, wala pa siyang confidential funds noon. Hindi raw papansinin ng kampo ng bise ang pahayag ni Castro. Bukod sa bise, hinamon din ng Palace Press Officer si Navotas City Representative Toby Tiangco kaugnay ng umano'y katakatakang pahayag nito na papanagutin ng bise ang mga kurakot kapag nanuklok ito sa pwesto. So hanggat walang ginagawa si Vice Presidente doon sa ghost projects ng kanyang ama, hindi tayo maniniwala kay Congressman Toby Tiangco. Siya ay isang mapanlinlang. Tama. Patunayan niya yan. Toby Tiangco, patunayan mo yan.
Hindi raw kasi kailangan maging presidente para maghain ng kaso. Kaya hanggat walang napapanagot sa ghost project sa ilalim ng Duterte administration doon, mapanlin lang umano si Congressman Chanco. Sagot naman ni Chanco sa BNC, tila kalaban ang turing ni Castro sa mga taong iba ang opinyon at kaya nga raw inihain niya ang resolusyong humihiling ng expedited impeachment resolution ay para matumbok na ang investigasyon laban sa bise. Ang krisis ng sumisirit na petrolyo raw ang importante kay Tiangco at hindi ang usaping politika. Pero paninindigan nito, hindi siya DDS. Yan ang masaklap at masakit na katotohanan sa isang nagtatanggol kay Sara Duterte. Di po ba't sumusuporta? Ipinagtatanggol yung mga Duterte pero ayaw matawag ng DD shit. Ayaw matawag na DDS mga kababayan. Bakit? Kasi kapag ka ikaw ay, eto yung masakit na katotohanan na, kapag ka ikaw ay nabansaga na DDS, ang tingin ng mga kababayan Pilipino po natin, bobo, mahina yung utak, gagamonggo yung utak, at saka sarado ang pag-iisip. Yan po talaga mga kababayan, ang masakit na katotohanan. Ngayon, tingnan nyo, yung mga nagtatanggol sa mga Duterte yung mga himod tumbong sa mga Duterte mga kababayan, kung tutuusin, mga literal na didisit yan. Pero ngayon, itinatanggi na po nila, mga denial na. Kasi nga, pag ikaw ay nabansaga na didisit, tandaan nyo mga kababayan, yan po talaga ay kapag inisip nyo, ay yan yung mga makikitid ang utak, gumigigil pa kahit mali na, mga bobo, mga mabababaw mag-isip, itok-itok, yan. Yan na yun mga kababayan. Sumusuporta sa magnanakaw at iba pa. Kaya talaga yung iba, kahit gusto man nilang aminin na didisit po sila, much better i-deny na lang. Kaysa aminin. Kasi nakakahiya talaga maging DDS. Yan po talaga mga kababayan, yung masakit na katotohanan dyan. Anyway, kung titingnan nyo rin, bukod po dito, mga kababayan, eto pa yung isa sa humahamon po kay Vice President Sara Duterte. Etong si Miss Lovely Granada. At dito nga, matutumbo kung bakit gusto niyang hamunin ng one-on-one debate. Ito pong si Vice President Sara Duterte. Ito, pakinggan po natin. Recently, Lovely, you challenged Vice President Sara Duterte to a public debate. Tell us the context of that. Ano ba yung kwento doon? Actually, so I've been making contents and I've been reacting to issues, right? So the DDS vloggers have been, telling me, oh, have a debate with me. They've been challenging me incessantly to have a debate with them, but I'm just... So, mag-isa lang ako. And then, marami sila. And, I have my job outside social media, so I can't really, have a debate with them one by one. So I said, okay, I'm gonna have Sara Duterte instead. Kasi nga naman, ganito yung pananaw ni Miss Lovely Granada. Kesa nga naman patulan niya yung mga DDS vlogger, bakit hindi niya tumbukin kung ano yung kahinaan ng mga vlogger na yon? Alam naman niya, or alam naman natin pare-parehas mga kababayan kung ano yung kahinaan ng mga DDS vlogger. Ang kahinaan ng mga yan ay mapahiya si Sara Duterte. Ngayon, kung papatulan si Miss Lovely Granada ni Sara Duterte at lalabas sa publiko na wala po talagang utak ang ating Vice President, tanggal ang yabang ng mga vlogger ni Sara. Like, instead of you vloggers, I'm just gonna face VP Sara Duterte. Para isahan na lang. So, ayun. Oh, well, that's a very straightforward approach, right? But are you expecting a response from the Vice President? Well, hopefully, yeah, hopefully. Although in the past, she's got that reputation that she doesn't really attend debates. But it would be really nice if I could have, a conversation with her. But I don't know. I don't think she will. What would that conversation look like, Lovely? What topics, what questions do you have for the Vice President? Well, I've actually already said this in Billionario. I want to sit with her regarding the anti-political dynasty bill, her views, an honest assessment of. May hirapan si Sara Duterte sagutin yan, lalo na't ang kanyang pamilya ay talagang maliwanag na political dynasty. Po sa Davao City, hawak nila ang Davao City mga kababayan at halos lahat ng o karamihan sa mga nakaupo po doon ay pamilya ng mga Duterte. Dekada na. Her father's, our former president's drug war, and the direction, if she becomes president, her broad direction about the Philippines, her governance, if ever.
Naku po. Well, you know, Lovey, some people say that it's quite difficult for political commentators, for political vloggers to be completely neutral. But where do you stand politically? I love the Philippines, and a lot of people have known me to be pink, but I don't really want to Yeah. be boxed inside a political color. Although I have to be very clear why I align myself with the pink movement. It's because I am very clear that being pink means you believe in transparency, accountability, and good governance, not just because you support Lenny. Because, there's a big difference between a Lenny supporter and a pink, although many, of course, all pink support Lenny, but not all those who support Lenny are actually pink. This is what I see. Tama. Like, if you support Lenny, but you also support corrupt politicians, then maybe you're just a Lenny supporter. You're not really pink. Okay. So, and I say that, if you love the Philippines, of course, you would believe in transparency, accountability, and good governance. So Well- my being pink is being pro-Philippines. That's where I Pro-Philippines stand. and pro-good governance. But Lovely, it's no secret. We do know that Mindanao is often associated as a stronghold of the Dutertes. How do people in your own community respond when they hear your views? Most of them are angry, I guess. They're angry, they're hostile. They're uncomfortable, but I also receive a lot of, I've been flooded with lots of support from fellow Kabisayaan, fellow Bisaya. Kasi when I say Bisaya, kasi it's not just Cebuano eh. It's, Ito patunay ha. Hindi lahat ng mga Bisaya ay sumusuporta kay Sara Duterte. it composes of other Bisaya na iba din yung language. May mga Hiligaynon, ganon. They've been flooding us with support. And may parang nakikita na nga akong movement ngayon na, they're standing up and they're saying, Bisaya ko, pero dili maka Duterte. Because, it's been quite a long time that we have this, kumbaga, may reputation yung Vismi na solid Duterte eh. But no, people are now standing up saying, Nasaan yung mga didisit dyan na malimit mag-comment sa atin na lahat daw ng taga-Bisaya ay sumusuporta kay Duterte. Ito nga, isang patunay, diba? Na sinasabi dito mga kababayan na hindi lahat ng kabisayaan ay sumusuporta sa mga Duterte. O ano kayo ngayon? Apaya ba kayo? Eto pa, tuloy natin. At saka take note mga kababayan na hindi lahat ng taga Mindanao, taga Zamboanga, taga Davao City, sumusuporta po sa mga Duterte. Oo, yung iba sumusuporta pero hindi po lahat. Marami pa rin dyan ang tahimik na nakasuporta sa ating pamahalaan at nakasuporta sa susunod na magiging leader ng ating bansa na may magandang hangarin sa ating bansa. At lalo na, hindi nila sinusuportahan yung mga China. Anyway, tuloy pa natin. Bisaya ako, pero dili maka Duterte. Ganon. Ayan Yeah, so that's interesting. So you think there's room for political diversity in a region like Mindanao that, as we Yes. mentioned, is often associated as the bailiwick, the stronghold of the Duterte family. Yes, I believe we are breaking the echo chambers. Marami actually ang silent, hindi lang nagsasalita because, iba kasi kapag when you speak against the Dutertes, the people around you are very hostile, very aggressive. They would even, attack you and even your family. And that's what's happening to me right now. Pero no, ang nakikita ko ngayon, the more that they're doing that, mas marami actually ang napupukaw. At mas nakikita nila na, ayun, oo nga, parang napaka-toxic ng grupong ito. Parang hindi kailangan mamayagpag itong mga ganitong klaseng tao. Tama. Well, Lovely, in Philippine politics, people can be very loyal to a certain leader or to a certain group, What's your take on that, and where do you think this level of loyalty comes from? Well, I believe masyadong mahirap
it's really difficult to actually get rid or eliminate this personality politics. And, you know, when you are poor and when you do not really have access to education, just a little help, bigyan ka lang ng bigas, bigyan ka lang ng pangkain, yung loyalty nasa politiko na. So I really hope na we will progress more. Ito yung masakit na katotohanan. Tama naman yung sinasabi niya, mga kababayan, na karamihan po talaga, lalo na kung titingnan nyo ha, ito pagbasihan nyo. Diba, halimbawa, nagkali survey ka, umausap ka ng isa, yung hindi updated talaga sa social media, at medyo may kaunting alam lang kay Duterte, mga kababayan. Pag tinanong mo kung susuportahan ba ang mga Duterte, diba, minsan sinasagot oo. Pero pag tinanong mo, kung bakit mga kababayan at kung may nagawa ba ang mga Duterte, wala silang maisagot na nagawa ng mga Duterte at kung bakit nila susuportahan. Yan po yung masakit na katotohanan na kapag ka hindi po educated yung tao, kapag ka hindi updated, lalo na sa mga balita, talagang nalilinlang mga kababayan at madali pong mauto. At yan ang ginagawa ng mga Duterte, mga kababayan, ang utuin yung mga kababayang Pilipino po natin. We will move forward as Filipino people on this, no? Na wag nating bigyan, wag natin, I will have to speak in Filipino para mas marami pong makarelate. Go ahead. Okay lang po ba, Miss Pao? Yes, go ahead, lovely. So, ayun. Yeah, and so, wag natin isipin, I really want to encourage people na wag natin isipin na utang na loob natin sa mga politiko Totoo. yung tulong nila. That's actually the bare minimum. Yun ang talagang trabaho nila. And I believe ito nga, personality politics din, naniniwala ako na itong mga taong to may personal sila na connection sa mga politikong ito, and so they remain loyal kahit pa may mga balita challenging their accountability, challenging their reputation. Hindi sila parang para sa kanila paninira yun Pero ayun, sana ma-break natin yun kasi matagal na tayong baon, and when we remain in this situation, mahirap na umahon bilang mamamayang, bilang bansang Pilipinas. Ayan sa tingin niyo papalagang kaya to ni Sara Duterte ng debate, mga kababayan? Kasi nakakahiya naman kung mananahimik po ang ating Vice President dito. Lalo na ang tapang-tapang niya noong mga nakaraang buwan, mga kababayan. At kung ano-ano mga paninira ang sinasabi niya sa ating pamahalaan. At binibrainwash niya pa yung mga kababayan Pilipino po natin abroad. Ngayon, ang tanong na nagtatanong itong isa nating kababayang Pilipino na si Miss Lovely Granada, sasagutin kaya ni Vice President Sara Duterte o magtatago na lang siya sa saya ng mga vlogger niya? Yan yung tanong, mga kababayan papatulang kaya ito ni Sara Duterte o magtatago na lang siya sa saya ng mga vlogger niya? Pero po sa inyong palagay, ano pong masasabi niyo, mga kababayan, hingil po dito? Comment below na lamang po kung ano po ang comment at opinion niyo po hingil po dito sa hamon ni Yusek Lar Castro at ni Miss Lovely Granada ng debate dito po kay Sara Duterte. Ano po, comment below na lamang po kung ano po masasabi niyo hingil po dyan.